Hello mga ka-DIY, welcome back to my YouTube channel. Ito na po yung mga battery na nalagyan ko na ng label, nung capacity label nila. Itong mga battery na ito ay assemble ko para po sa e-bike. Balance po itong mga battery ito sa pamamagitan po ng repacker.com. I-input ko lahat ng label doon sa repacker.com sa Google. Bago po yan ay wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at wag niyo rin pong kalimutan yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod kong mga video na gagawin. So ito na po, punta tayo sa Google, tapos hanapin po natin, type natin yung repacker.com. Ayun, tapos click natin yung repacker.com. Ayan na, ayan, lumabas na. Tapos ayan, punta tayo dito sa may gilid, tapos itatype po natin yung mga label ng ating battery, yung capacity label. Itatype po natin dyan isa-isa hanggang sa matapos po yung 130 piraso na battery. Kaya 130 piraso po yun kasi 10 parallel, 13 series. Yun yung design ng battery. So malalaman po natin dito pag natapos natin yung type ng may input yung lahat ng label ng battery, yung 130, kung ilang ampere yung capacity ng battery natin. Malalaman po natin yan pag natapos po nating i-input. So mabilis lang naman po yan. Medyo ayan, pag natapos po natin yan, ipiprint po natin yan sa sa printer para hindi po tayo mahirapan maghanap ng mga battery sa bawat groups, kasi 13 groups po yan eh. So 13 groups, 13 series, 10 parallel. So yung 10 yun yung magkagrupo. So pagka na-analyze na po yan ng repacker.com, so nire-repack po natin yung battery natin as isang battery na po. Ayan. Hintayin lang po natin yung ayan, i-input po natin kung ilang parallel yan. Lalabas po yan. Pag enter mo ng lalabas po yan. Ayan, lumabas po yung kung ano yung lahat ng mga battery. Pagkatapos po niyan, ipiprint po natin sa printer para hindi po tayo mahirapan maghanap ng ayan, 10 battery po yan. Ayan, ipiprint po natin para madali po nating mahanap. Kasi kung nakabukas lang po yung computer, medyo mahirap eh. Kung sa computer tayo magbabase, print na lang po natin para mas madali. Ayan. Ayan na po. Ayos na. So, isasalansan po natin yan ng mabilisan lang. Salansan po. Yan. Mabilisan. Kailan kita po yung label lahat ng battery pag nagsalansan po tayo. Kasi kung hindi, mahirapan tayong maghanap niyan. Mahanapin mo dun sa print mong papel. Ayan. Mabilisan lang kasi sa lansan mo kita lahat yung label ng battery. Yung capacity label niya. Ayan. Mabilisan lang po yan. Para madali po nating mahanap. Ayan.
Ganyan lang po yan. Medyo, kung sanay na po kayo mag, ano ng battery, mag-process, ganyan lang po yung gawin nyo. Kasi ako, lagi kong ginagawa yan kasi ilang beses na rin akong gumawa ng battery ng e-bike ko. So, ayan, tapos na. So, ayan na po. Lahat nakita nyo naman, no? Nakita nyo yung level. Oh. Nakita nyo yung level, ayan na. Yan na yung, ano niya, yung i-groupings natin. So guys, umpisa na natin. Hanapin natin itong mga battery na to sa bawat ano nila, lalagyan. So guys, natapos din. Medyo mahirap mag group by group. Kailangan talaga may ganito ka para tama yung mga gagawin mo. So guys, okay na. I-assemble na natin to. So ang capacity niya is 20 amps yung battery na to. 20 amps. 20 AH. So mga ka-DIY, ito na, tapos na. Ilagay ko na lahat yung mga battery, alternate, positive, negative. So spot welding po natin yan. Spot weld bago natin
wrap, sa plastic wrap, yung shrinkable wrap. So hanggang dito lang muna po tayo. Abangan nyo po yung mga susunod na gagawin natin sa assemble nating battery. Ang gagawin po natin dyan, hindi po natin ihihinang. Gagamitan po natin ng spot welding yan para mas maganda. Papakita ko po sa inyo. So may karugtong po, abangan nyo. Abangan nyo po yung karugtong ng aking video. Maraming salamat. To change your